Sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang binatang kilala sa kanyang kasipagan, si Marco. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Maagang naulila sa ama, naiwan sa kanyang ina ang responsibilidad ng pagpapalaki sa kanilang magkakapatid. Bilang panganay, si Marco na ang umako ng mabigat na tungkulin na bumuhay sa pamilya. Sa umaga, tumutulong siya sa sakahan ng isang mayamang kabarangay. Pero dahil kapos pa rin, napilitan siyang maglako ng kung ano-anong paninda sa gabi, minsan candy, sigarilyo, mani, minsan lutong ulam. Kung saan may tao, naroon si Marco sa plaza, sa harap ng simbahan, o kahit sa gilid ng libingan kung saan madalas ang lamay. Hindi madali ang maglako sa gabi. Madilim, malamig at tahimik ang mga kalye. May mga pagkakataong halos siya na lang ang tao sa lansangan, bukod sa mga asong gala at ilang naglalakad pauwi. Pero tiniis ni Marco ang lahat ng ito alang-alang sa pamilya. Sa bawat hakbang sa dilim, dala niya ang pangarap na balang araw ay makakaahon din sila sa hirap. Lumaki si Marco sa baryong maraming kwento ng kababalaghan. Bata pa lang siya, naririnig na niya mula sa kanyang lola ang mga alamat ng aswang, tikbalang, kapre, at kung ano-ano pang nilalang. Laging paalala sa kanila, huwag masyadong magpagabi, at kung sakaling wala nang magawa, magdasal kayo palagi. Ngunit para kay Marco, ang mga iyon ay kathang-isip lang. Mga kwentong panakot para hindi maglaro sa dilim ang mga bata. Wala naman akong nakikitang aswang. Gawa-gawa lang ng matatanda yan, madalas niyang sambit sa mga kaibigan. Kahit ang mga kasabayan niyang naglalako, tulad nina June at Ramil, ay hindi na rin masyadong pinapansin ang mga babala. Sa katunayan, minsan pa nga ay pinagtatawanan nila ang mga kwento ng kanilang mga lola habang sila'y naglalako. Isang gabi, habang pauwi si Marco mula sa pagbebenta ng tinapay sa kalapit baryo, nadaanan niya ang isang matandang babae na tila may dinaramdam. May dala itong sako ng damo at halos hindi na makalakad. Bagaman may kaunting kaba, pinili pa rin niyang tulungan ito. "Nay, tutulungan ko po kayo," alok niya. Ngumiti ang matanda at tiningnan siya ng matalim. "Salamat, Hijo," mahina nitong sagot. Habang tinutulungan niya ang matanda, ramdam ni Marco ang kakaibang lamig na dumapo sa kanyang batok. Parang may malamig na hangin na umiikot sa kanila kahit walang ihip ng hangin sa paligid. Tiningnan niya ang paligid, madilim, tahimik, at tila huminto ang oras. Napansin niyang parang nangingitim ang mga kuko ng matanda, at tila may amoy ang sako nitong dala na hindi niya maipaliwanag, halo ng dugo, lupa, at nabubulok na karne. Pagkahatid sa matanda sa isang lumang bahay sa gilid ng kagubatan, nagpasalamat ito at agad pumasok. Iniwan na ni Marco ang bahay na yon na may halong pagtataka. Siguro may sakit lang si nanay. Pero parang ang weird ng pakiramdam ko, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagbebenta sa may plaza, lumapit si Mang Lito, isang matandang taga-barangay na kilala sa pagkahilig sa mga kwentong kababalaghan. "Marco," sambit ni Mang Lito, "saan ka galing kagabi?" "Nagbenta po ako sa kabilang baryo. May tinulungan din po akong matandang babae pauwi." Napakunot noo si Mang Lito. "Matandang babae? Saan banda ang bahay niya?" "Iyong malapit sa gubat." "Lumang bahay, parang walang nakatira." Pero sabi niya doon siya nakatira. Lalong nagdilim ang mukha ni Mang Lito. Bata, walang taong nakatira doon mula pa noong 5 taon na ang nakalipas. Napahinto si Marco. "Ha? Pero na yung gabi lang po doon siya pumasok. Nakita ko." "Magdasal ka, Marco. At mula ngayon, huwag ka na munang magpagabi," mariing babala ni Mang Lito. Bagamat medyo kinilabutan, pinilit ni Marco na huwag magpahalata. Sa isip niya, baka matanda lang talaga yon na nagkataong mahina. Pero sa kaibuturan ng kanyang damdamin, nagsimula ng mabuo ang kaunting takot. Iba ang lamig ng hangin noong gabing iyon. Iba ang titig ng matanda. Iba ang pakiramdam. Iyon ang unang gabing hindi siya basta-basta nakatulog. Sa mga susunod pang gabi, patuloy pa rin ang kanyang paglalako. Ngunit sa bawat hakbang niya sa dilim, dala niya na ngayon hindi lang ang paninda, kundi pati na rin ang tanong, totoo kaya ang mga kwento sa Capiz? Simula pagkabata, hindi na bago kay Marco ang mga kwento ng kababalaghan na palaging ikinukwento ng matatanda sa kanilang baryo. Lalo na tuwing gabi ng lamay o kapag may bagyong malakas, nagkakatipon-tipon ang mga matatanda sa ilalim ng punong mangga, may dalang kape at sigarilyo, at doon na nagsisimulang ang mga kwento. "Tandaan nyo, huwag na huwag magpapalakad-lakad sa gabi,
lalo na kapag kabilugan ng buwan, panimula ni Lola Tinay, ang pinakamatanda sa baryo. Ay, naku! Yan ang oras na ang mga nilalang sa dilim ay gumagala, dagdag ni Mang Dado, isang dating magsasaka na kilala sa pagiging takutin. Yung kapitbahay naming si Aling Cora noon, ewan ko kung totoo, pero sabi nila, bigla na lang nawala noong gabi ng undas. May mga bakas daw ng kuko sa bubong ng bahay niya. Tatawa na lang sana si Marco noon habang nakikinig, pero ngayon, tila may bigat na ang mga salitang dati tinatanggihan lang niya bilang pauso. Minsan, sa kanilang maliit na sari-sari store, kinausap siya ng kanyang inang si Aling Norma habang nag-aayos ng paninda. Marco, anak, mahinahong wika nito, bakit hindi mo subukang sa umaga ka na lang maglako? Hindi ka ba natatakot sa gabi? Hindi po, Nay. Mas malakas ang benta sa gabi kasi yung mga tao galing trabaho o simbahan, tugon ni Marco, bagamat alam niyang may halong takot na rin siyang nararamdaman. Huminga ng malalim si Aling Norma. Hindi lahat ng gabi ay ligtas. Dito sa Capiz, maraming hindi mo inaasahang makikita. Kahit ako may karanasan na rin noon. Napalingon si Marco. Ha? Totoo ba yan, Nay? Tahimik si Aling Norma sandali bago nagsalita. Buntis pa ako noon sa kapatid mo. Bandang 9:00 ng gabi, papunta ako sa bahay ni na Aling Feli. Daan ako sa kalsadang may punong balete. May narinig akong tawa, hindi normal. Hindi parang tao. Parang galing sa ilalim ng lupa. Tapos may aninong puti na lumipad. Tumakbo ako pauwi, umiiyak. Napakagatlabi si Marco. Noon lang niya narinig ang kwentong iyon. Bakit di mo yan kinuwento dati? Akala ko kasi gawa-gawa ko lang. Pero nang marinig ko rin yan sa iba, saka ko lang na-realize na hindi ako nag-iisa. Kaya mag-ingat ka, anak. Huwag kang masyadong tiwala sa gabi. Habang patuloy ang kanyang paglalako, mas madalas na niyang naiisip ang mga babalang iyon. Sa bawat pagdaan niya sa mga madidilim na eskinita, sa mga puno ng balete, sa mga lumang bahay na walang ilaw, tila ba may mata na nakamasid. Nagsimula na rin siyang magdala ng bawang, isang rosaryo, at maliit na krus sa kanyang bulsa, hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil mas mabuti na ang sigurado. Isang araw habang nasa tindahan ni Aling Bebang, nakausap niya si Mang Lito, ang parehong matandang una nang nagpayo sa kanya. Marco, balita ko tuloy-tuloy pa rin ang paglalako mo. Wala ka bang nararamdaman? Tanong nito habang humihigop ng kape. Meron po, pero baka guni-guni lang po. Minsan parang may sumusunod sa akin, pero pag lumingon ako, wala naman. Tumango si Mang Lito. Ganyan talaga sila. Hindi nagpapakita basta-basta. Titiktikan ka muna nila. Ubusin ang lakas mo, hihintayin kang mapagod. Pag alam nilang mahina ka na't saka kanila gagalawin. Napayuko si Marco. Hindi na siya makasagot. Pakiramdam niya ay mas lumalalim ang bangungot na kanyang kinatatakutan. Totoo po ba talaga yung aswang dito? Tanong niya sa wakas. Tiningnan siya ni Mang Lito ng diretsyo sa mata. Bata, matagal na silang narito. Hindi sila umaalis. Hindi sila basta umaatake. Pero pag ikaw ay nag-iisa sa gabi, pagod at walang kalaban-laban doon sila pinakadelikado. Paano po malalaman kung may aswang sa paligid? May amoy sila, malansa, parang bulok na dugo. Mahilig silang mag-anyong matanda o hayop. At madalas, hindi sila nababasa ng ulan. Kapag may taong walang anino sa gabi, magdasal ka na lang. Hindi na yon tao. Habang papalayo si Marco, dala niya ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi na lang ito kwento. Hindi na lang ito alamat. Unti-unti nang lumalabo ang hangganan sa pagitan ng totoo at hindi. Sa susunod na gabi ng kanyang paglalako, nadaanan niya muli ang bahay na dati niyang pinagdalhan ng matanda. Sa labas nito, may punit na damit, may mga balahibong parang sa paniki, at may mga markang kalmot sa pinto. Kinilabutan si Marco. Hindi niya na kayang baliwalain ang babala. Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina, "Anak, hindi lahat ng gabi ay para sa tao." Sa mga sumunod na gabi, bagamat may kaba na sa puso ni Marco, patuloy pa rin siya sa kanyang paglalako. Ang gabi ay tahimik, halos walang katao-tao sa ilang lugar, lalo na tuwing hating gabi. Madalas ay naririnig lamang niya ang huni ng kuliglig, ang pagaspas ng dahon sa hangin, at ang kaluskos ng kanyang sariling mga yapak. Ngunit isang gabi, may kakaibang nangyari, isang bagay na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan. Noong gabing iyon, bandang 10:00, pauwi na siya mula sa kabilang baryo.
Bitbit ang natirang paninda sa kanyang bayong, dumaan siya sa isang shortcut, isang daan na binabakuran ng mga punong mangga at kawayan. Medyo madilim ang lugar, ngunit sanay na siyang dumaan doon. Wala naman daw aswang sa lugar na yon, ayon sa mga matatanda, kaya't wala siyang inaasahang panganib. Habang siya'y naglalakad, napansin niyang biglang tumahimik ang paligid. Wala na siyang naririnig, hindi na umaawit ang mga kuliglig, hindi na kumakaluskos ang mga dahon, at parang wala na ring hangin. Nakaramdam siya ng kilabot. Napatingin siya sa langit, wala ng buwan. Natatakpan ito ng makapal na ulap. Tila may bumubulong sa kanyang isip, tumakbo ka. Pero hindi siya kumilos. Sa halip, pinakiramdaman niya ang paligid. Bigla, isang malamig na ihip ng hangin ang tumama sa kanyang batok. Para bang may dumaan na anino sa likuran niya. Paglingon niya, wala siyang nakita. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinilit niyang kalmahin ang sarili. Pagod lang ako. Imahinasyon lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit ilang hakbang pa, may narinig siyang kakaibang tunog, isang alulong, malalim at mabagal, tila hindi aso kundi isang mas malaking nilalang. Napahinto siya. Luminga siya sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Walang tao. Ngunit ang alulong ay umuulit, mas malapit na ngayon. Sa kabila ng dilim, may naaninag siyang anino na dumaan sa likod ng mga kawayan. Mabilis. Mabilog ang ulo, mahaba ang katawan, at tila may pakpak. Paralisado siya sa takot. Walang tao, wala to, baka panikilang, sinasabi niya sa sarili habang nanginginig. Kinuha niya ang kanyang rosaryo mula sa bulsa at sinimulang magdasal. Ama namin, sumasalangit ka. Biglang, mula sa itaas ng punong mangga, may narinig siyang kaluskos. Tumigil siya sa paglalakad at tumingala. Sa pagitan ng mga dahon, may namataan siyang pares ng pulang mata nakatingin sa kanya. Hindi siya nakakilos. Nanlamig ang buong katawan niya. Tila nawalan siya ng boses. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog na. Maya-maya pa, bumaba ang nilalang mula sa punong kahoy, hindi tumama ang paa sa lupa, tila lumulutang. Nababalot ito ng itim na balabal o balahibo, at kahit malayo ay ramdam niya ang matalim nitong titig. Ang mukha nito ay hindi lubos na maaninag, ngunit may kutob siya, hindi ito tao. Napaatras siya. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila nabarahan ang kanyang lalamunan. Hawak-hawak ang rosaryo, pinilit niyang tapusin ang dasal. Habang pabulong na nagsasalita, unti-unting naglaho ang nilalang sa anino ng mga puno. Mabilis na tumakbo si Marco pauwi, hindi lumilingon. Hanggang makarating sa mismong bakuran ng bahay nila, saka lamang siya huminto at napaluhod sa lupa, habol hininga, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Pagpasok sa bahay, nakita siya ng kanyang inang si Aling Norma. Marco! Anong nangyari sa'yo? Sigaw nito. Agad siyang nilapitan at pinunasan ng tuwalya. Nay may nakita ako, halos hindi siya makapagsalita. Sa may shortcut may anino, may mata pula, hindi tao, agad na binigyan siya ng tubig at pinatungan ng krus ang kanyang noo. Tinawag din ng ina si Mang Lito, na agad namang dumating. Pagkarinig ng kwento ni Marco, tahimik si Mang Lito. Saka ito tumango. Sabi ko sa'yo. Hindi yan guni-guni. Hindi lahat ng hayop sa gabi ay hayop. Minsan, nagbabala kayo sila. Bakit po ako? Tanong ni Marco, halos mangyak-ngyak. Anong gusto nila? Madali kang target, bata. Palaging mag-isa. Palaging gabi. Palaging pagod. Hinog ka sa paningin nila. Mula sa gabing iyon, hindi na pinayagan ng kanyang ina si Marco na maglako mag-isa. Ngunit sa kabila ng pagbabawal, alam ni Marco sa sarili niyang hindi siya pwedeng tumigil. Kailangan niyang kumita. Kailangan niyang mabuhay. Pero sa puso't isipan niya, hindi na ito tulad ng dati. Hindi na siya basta naglalako. Naglalakad siya sa pagitan ng daigdig ng tao at ng nilalang sa dilim. Makalipas ang ilang linggo mula nang maranasan ni Marco ang kakaibang pangyayari sa daan, sinikap niyang bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit kahit anong pilit, hindi na nawala sa kanyang isipan ang pulang mata, ang malamig na hangin, at ang hindi maipaliwanag na presensya sa dilim. Mula noon, naging mas maingat siya. Lagi na siyang may dalang bawang, asin, at rosaryo sa bawat lakad. Pero kahit anong paghahanda niya, hindi siya handa sa susunod na mangyayari, ang pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan na si Ramil. Si Ramil ay kaibigan ni Marco simula pa noong sila ay bata. Magkasama silang naglako, naglaro, at nagtulungan sa lahat ng hirap sa buhay.
Kapag may lakad sa gabi, madalas silang magkasama para kahit papaano'y may katuwang sa panganib. Si Ramil ay masayahin, palatawa, at kahit minsan ay di seryoso sa buhay, palaging nandyan kapag kailangan siya. Ngunit isang gabi, nagpaalam si Ramil kay Marco na siya muna ang maglalako mag-isa sa kabilang baryo. Pre, ako na muna bukas sa kabila. Dami kong tinapay na kailangang ibenta. Habol ko iyong kita, may gamot pa si Itay, wika nito habang sila'y nagkakape sa sari-sari store. Sige, ingat ka ha. Huwag ka dumaan sa may kawayan, yan ang madilim, paalala ni Marco. Hay nako, takot ka talaga dyan. Ako? Nako, kahit may multo pa dyan, lalakarin ko yan para sa kita, natatawang sagot ni Ramil. Ngunit hindi na nakatawa si Marco pagkaraan ng gabing iyon. Kinabukasan, hindi na nakauwi si Ramil. Unang araw, nag-alala lang sila ng bahagya. Baka napagod, baka nakitulog lang sa kamag-anak, ang alibi nila. Pero makalipas ang ikalawang araw, nag-umpisa na silang magtanong-tanong. Ang kanyang pamilya ay naglibot, nagsisigaw sa paligid, humingi ng tulong sa mga barangay tanod, at pati si Marco ay nakisama sa paghahanap. Sa lugar na madalas daanan ni Ramil, may mga kakaibang baka sa lupa, mga yapak na tila hindi sa tao. May malalalim na marka, parang mga kuko ng hayop, at ang ilang dahon sa paligid ay may bahid ng dugo. Hindi ito gawa ng tao, bulong ng isang matandang lalaki na tumulong sa paghahanap. Sa loob ng 3 araw, walang senyales si Ramil. Walang katawan, walang sapatos, walang damit, tila ba naglaho na lang siya. Habang naghahanap, biglang bumalik kay Marco ang mga paalala ng kanyang ina, ng mga matatanda, at ng kanyang sariling karanasan. Paano kung hindi tao ang kumuha kay Ramil? Paano kung siya ang target noon, pero si Ramil ang nadamay? Sa kanyang dibdib ay may bumigat na pakiramdam ng guilt, kasama ko dapat siya. Baka kung magkasama kami, ligtas siya ngayon. Makalipas ang 1 linggo, isang gabi, si Marco ay naglalakad pa uwi galing sa tindahan nang may narinig siyang pamilyar na boses mula sa kawayanan. Pre! Marco, tumigil siya. Pamilyar ang tinig. Tinawag niya ito pabalik. Ramil? Ikaw ba yan? Ngunit walang sumagot. Lumapit siya sa pinanggalingan ng tinig, tangan ang flashlight. Sinundan niya ang mga yapak sa damuhan. Mas lalong lumamig ang paligid. Tila ba may kung anong gumagalaw sa mga puno. At muli, narinig niya ang tinig, Marco, tulungan mo ako, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na normal ang boses, paos, malalim, at tila may ibang timpla. Hindi na ito tunog ni Ramil kundi ng isang nilalang na nag-aanyong tao. Bumalik sa alaala niya ang sinabi ni Mang Lito, nagbabala tayo sila. Agad siyang umatras. Hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya pauwi at isinara ang pinto ng bahay. Nanginig ang buong katawan niya habang sinasabi sa ina ang narinig. Hindi na yon si Ramil, sambit ni Aling Norma, nangingilid ang luha. Anak, baka ginaya lang siya. Isa yan sa mga palatandaan ng aswang, ginagaya nila ang mga mahal mo sa buhay. Kinabukasan, isang albularyo ang dinala sa bahay ni Ramil. Sa kanilang ritual, sinabi nitong malaki ang posibilidad na nakuha ng hindi tao si Ramil at malamang hindi na ito maibabalik. Hindi matanggap ni Marco ang sinapit ng kanyang kaibigan. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nawala. Ngunit higit pa sa lungkot, nanaig ang galit sa sarili, sa mga nilalang sa dilim, at sa katotohanang matagal na niyang pilit na itinatanggi, totoo ang mga aswang sa Capiz. Mula sa araw na yon, nanumpa siya sa kanyang sarili, hindi na siya maglalako ng gabi. Hindi na siya maglalakad mag-isa sa dilim. At higit sa lahat, gagawin niya ang lahat para huwag nang may sumunod pa kay Ramil. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagkawala ni Ramil, tila baga nagbukas ang isang pinto sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa dilim. Ang baryo na dating tahimik at payapa ay unti-unting napapalitan ng takot, bulungan, at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pag-isip. Una ay ang mga hayop, mga manok, kambing, at baboy na isa-isang nawawala. Sa umpisa, akala ng mga tao ay magnanakaw lang. Ngunit nang matagpuan ang katawan ng ilang hayop na walang laman ang tiyan, walang dugo, at parang sinipsip hanggang buto, nagsimula na silang magtanong-tanong. Paanong sa isang gabi lang, 3 alagang kambing ni Mang Lando ang bigla na lang nawala, at sa bakuran niya mismo ay may mga bakas ng paa na hindi nila maipaliwanag. Hindi yan magnanakaw, bulalas ni Aling Celia habang tinuturo ang mga bakas. Hindi pa ako nakakakita ng paa ng taong ganyan kahaba, tapos paiba-iba ang direksyon ng galaw. Para bang gumagapang.
Kasunod nito, may mga batang nagsimulang magkwento tungkol sa babaeng lumilipad na nakikita raw nila sa may punong balete. Ayon sa isang bata, habang siya raw ay umiihi sa labas ng bahay nila, may nakita siyang babaeng puti ang damit, nakalutang sa ere, at walang mukha. Totoo po, nanay, iyak ng bata habang kinukwento ito. Tumingin po siya sa akin kahit wala siyang mata. Ang mga matatanda ay muling nagtipon-tipon. Muling binuhay ang mga sinaunang babala, dasal, at ritual. Muling nagsabit ng bawang sa bintana, nagsaboy ng asin sa paligid ng bahay, at ang ilan ay nagsindi ng insenso tuwing dapit hapon. Ngunit tila ba huli na ang lahat, nagsimula ng gumapang ang kadiliman sa buong baryo. Isang gabi, habang tahimik na nagpapahinga si Marco, may narinig siyang katok sa kanilang bintana. Tatlong sunod-sunod na katok, mahina, pero sapat upang basagin ang katahimikan ng gabi. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit, at tinanaw mula sa kortina. Wala siyang nakita. Maya-maya, muling kumatok. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kabilang bintana na. Parang may nilalang na umiikot sa bahay nila. Mabilis siyang bumalik sa kwarto ng ina. Nay, may kumakatok po sa labas. Bumangon si Aling Norma, agad kinuha ang krus at rosaryo. Binuksan niya ang ilaw sa labas gamit ang switch, pero wala pa ring tao. Ngunit ang kanilang alagang aso ay walang tigil sa tahol, tila may naamoy ito na hindi nila makita. Hindi na sila nakatulog buong gabi. Kinabukasan, dumaan si Mang Lito upang mangamusta. Nang marinig ang kwento ng gabi, ngumiti ito ng mapait. Nagpaparamdam na sila. Gusto nilang matakot kayo. Kapag lumala na ang takot, saka sila lalapit. Kasi doon sila lumalakas. Bakit po sila nandito? Bakit ngayon lang, tanong ni Marco. Hindi sila nawala, sagot ni Mang Lito. Matagal na silang narito. Pero ngayon lang may lumapit sa teritoryo nila na masyadong makulit. At baka gusto na nilang ipaalala na hindi sila dapat ginagambala. Samantala, sunod-sunod na ang mga insidente sa baryo. Isang buntis ang nagsabing may nararamdaman siyang tila gumagapang sa tiyan niya tuwing gabi, at tila may malamig na hiningang bumubuga sa tenga niya habang siya ay natutulog. May isang lalaki naman ang nakita ng kapitbahay na gumagapang sa bubong sa hating gabi, ngunit pag-akyat ng mga tao upang tingnan, wala na ito, at may naiwan lamang na malansang amoy. Isang matandang babae na kilalang manghihilot ay natagpuang walang malay sa kanyang kubo, may mga hiwang tila kalmot sa braso at likod, ngunit walang tanda ng sapilitang pagpasok. Dahil dito, ang buong baryo ay isinailalim sa bantay gabi, bawat pamilya ay nagtalaga ng magbabantay tuwing gabi, may dalang ilaw, kutsilyo, at bawang. Ang ilang kabataan ay nagsama-sama upang magronda, ngunit kahit sama-sama sila, ramdam pa rin nila ang pangingilabot. Ang liwanag ng lampara ay hindi sapat upang itaboy ang takot sa kanilang puso. Si Marco, sa kabila ng takot, ay hindi na lamang nanonood. Siya ay nakisali sa pagbabantay. Hindi na siya ang dating takot sa dilim. Sa puso niya ay may halong galit, pangungulila sa kaibigang si Ramil, at pagnanais na protektahan ang kanyang pamilya. Minsan, habang nagbabantay sa tapat ng bahay ng kanyang tiyahin, may naramdaman siyang paggalaw sa puno ng saging. Nang kanyang silipin, bigla siyang nakarinig ng tawa, hindi halakhak ng tao, kundi tawa na malalim, paos, at puno ng panunuya. Sumigaw siya, at agad na dumating ang mga kasamahan niyang binatilyo. Ngunit sa paglapit nila sa puno, wala silang nakita, maliban sa ilang patak ng dugo sa lupa. Mula noon, alam ni Marco, hindi lang sila tinatakot. May mas malalim pang dahilan kung bakit lumalala ang kababalaghan sa baryo. At malamang, ang sagot ay may kinalaman sa kung ano talaga ang nangyari kay Ramil. Habang patuloy ang mga kababalaghan sa baryo, si Marco ay hindi na makatiis. Ang takot ay napalitan ng determinasyon, hindi na sapat ang maghintay at manalangin. Kailangan niyang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kailangan niyang hanapin ang katotohanan, ano o sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadami ang mga kakaibang insidente. Ngunit hindi lahat ay handang magsalita. Takot ang karamihan, lalo na ang mga matatanda, na tila ba alam ang isang bagay ngunit pinipiling manahimik. Isa lamang ang malinaw, may lumalapit na panganib na hindi kayang labanan ng karaniwang paraan. Isang gabi, habang nakaupo si Marco sa ilalim ng punong mangga sa tapat ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Mang Lito. Kung gusto mong malaman ang totoo, bulong nito, handa ka bang makakita ng bagay na hindi mo kayang ipaliwanag? Tumingin si Marco sa matanda. Handa po ako.
Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung ano talaga ang nangyari kay Ramil at kung ano ang bumabalot sa baryo natin. Tumango si Mang Lito. May isa akong kilala. Matanda na siya, pero siya ang pinakamarunong sa kaalaman ukol sa mga nilalang sa dilim. Pero hindi basta-basta ang paglapit sa kanya. Kailangang ikaw mismo ang humiling mula sa puso mo. Kinabukasan, maaga pa lang ay inaya ni Mang Lito si Marco sa bundok. Mahigit 2 oras silang naglakad sa makitid na daan, binaybay ang kagubatan, at tumawid sa ilog. Sa tuktok ng burol, may isang maliit na kubo na halos natatakpan na ng damot punong kahoy. Dito nila natagpuan si Aling Biring, isang albularyo at anito, kilala bilang tagapagtago ng sinaunang kaalaman. Matanda na si Aling Biring, puti na ang buhok, at halos hindi na lumalabas ng kubo. Ngunit ang kanyang mga mata, matatalas pa rin, puno ng lihim. Bakit ka na parito? Tanong nito kay Marco, habang pinapainom siya ng salabat. Gusto ko pong malaman kung ano talaga ang bumabalot sa baryo namin. Gusto ko pong malaman kung anong nangyari kay Ramil. At kung may magagawa pa ako. Tahimik si Aling Biring. Tila ba sinusuri si Marco, hindi lamang sa panlabas kundi sa loob ng kanyang kalooban. Maraming taon nang tahimik ang bundok at paligid nito, anya. Pero sa bawat henerasyon may bumabalik. Sapagkat hindi sila umaalis, naghihintay lang sila ng pagkakataon. Ang mga aswang, tikbalang, sigbin, manananggal, iba't ibang anyo, ngunit isa ang layunin, gutom, kaluluwa, at takot. Ayon kay Aling Biring, ang baryo nila ay isa sa mga tinatawag na tulay, isang lugar kung saan manipis ang hangganan ng mundo ng tao at ng mundo ng mga nilalang sa dilim. Ayon sa matanda, minsan kada ilang dekada, may nagbubukas sa tulay na ito, maaaring dahil sa ritual, kamalian, o isang sakripisyo. At tila ang pagkawala ni Ramil ay naging pintuan upang makapasok muli ang mga nilalang na ito. Ang tanong, ani Aling Biring, sino ang nagbukas? Hindi agad nakasagot si Marco. Paano kung hindi aksidente ang lahat ng ito? Paano kung mayroong tao, isang taga-baryo nila mismo, na sangkot sa mga nangyayari? Itinuro ni Aling Biring ang isang aklat, luma at kupas, puno ng simbolo at sinaunang sulat. Ayon sa kanya, isa yon sa mga natitirang tala ng sinaunang albularyo ng kanilang angkan. Dito nakasulat ang mga senyales ng pagbubukas ng tulay, madugong buwan, pagkawala ng bata, masamang panaginip ng mga buntis, at panggugulo sa mga hayop. Lahat ng ito nangyayari na. Nakabukas na ang daan. Hindi mo ito maisasara kung hindi mo malalaman kung sino ang susi. Tinuro ni Aling Biring ang huling pahina, ang susi ay hindi palaging halata. Minsan, ang pamilyar ay siyang may lihim. Muling nagbalik si Marco sa baryo, dala ang aklat at bagong kaalaman. Mula noon, hindi na siya tumigil sa pagtatanong. Isa-isang kinausap ang matatanda. Nakinig sa mga kwento ng mga nawawala. Pinagsama-sama niya ang mga detalye, sino ang huling nakausap ng mga nawawala. Saan sila huling nakita? Anong oras nangyari ang mga pangyayari? Hanggang isang gabi, may nahanap siyang pattern, lahat ng mga insidente ay tila konektado sa iisang bahay, sa iisang pamilya. Isang matandang babae na kilalang tahimik, relihiyosa, at hindi lumalabas tuwing araw, si Aling Marta. Isang gabi, pumunta si Marco sa harap ng bahay ni Aling Marta. Tahimik ang paligid. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang bahay, may nakita siyang kakaiba, sa likod ng bintana, may aninong tila may pakpak, nakalutang, at nakatingin sa kanya. Hindi siya agad lumapit. Alam niyang kailangan niya ng patunay. At higit sa lahat, kailangan niyang maghanda. Sapagkat ang katotohanan na hinahanap niya ay maaaring maging simula ng isang mas matinding bangungot. Gabi ng Biyernes. Maliwanag ang buwan, halos pula, tila ba dumugo mula sa langit. Isang palatandaan na ayon sa aklat ni Aling Biring, ito ay ang huling yugto ng pagbubukas ng tulay sa pagitan ng mundo ng tao at ng mundo ng dilim. Buong araw ay inihanda na ni Marco ang kanyang sarili. Dala niya ang mga pananggalang na tinuro ni Aling Biring, langis na gawa sa ugat ng kamangyan, bawang, asin, at maliit na krus na gawa sa kahoy ng punong sagrada. Kasama niya si Mang Lito at 3 kabataang lalaki na handang tumulong. Hindi lang para kay Ramil, kundi para na rin sa kaligtasan ng buong baryo. Ang kanilang destinasyon, ang bahay ni Aling Marta. Tahimik ang paligid nang marating nila ang bahay. Luma, puno ng damo sa paligid, at tila walang ilaw sa loob. Ngunit ramdam ni Marco ang bigat ng hangin. Parang may bumabalot sa lugar, malamig, mabigat, nakakasakal.
Wala yatang tao, bulong ng isa. Hindi siya tao, sagot ni Mang Lito, habang mahigpit na hawak ang krus. Dahan-dahan silang lumapit. Tumigil sila sa may pintuan. Umusal ng dasal. Kumatok si Marco. Aling Marta, tawag niya. Gusto po naming makausap kayo. Tungkol kay Ramil. Walang sagot. Kumatok siyang muli. Muling tumahimik ang paligid. Biglang kumalabog ang bintana sa itaas. Napalingon ang lahat. At doon nila nakita, isang aninong lumilipad, may mahahabang kuko at pulang-pulang mata. Bumagsak ito sa bubong at agad na nawala. Diyos ko po, usal ng isa. Wala na silang oras. Binuksan ni Mang Lito ang pintuan gamit ang isang susing kahoy na may ukit ng krus. Nang bumukas ang pinto, bumungad sa kanila ang amoy ng bulok na laman at insenso. Sa loob, madilim, at ang mga dingding ay may mga ukit, sinaunang simbolo ng pag-anyaya sa mga nilalang ng dilim. Pagkapasok nila, biglang bumukas ang mga kandila sa altar. Isa-isang nasindihan, kahit walang apoy na galing sa tao. Sa gitna ng sala ay may altar na may larawan ni Ramil, nakayuko, may sinulid sa bibig, at may mga taling buhok sa paligid. Ginamit siya bilang alay, bulong ni Mang Lito. Isang sakripisyo para sa pagbubukas ng tulay. Biglang sumara ang pinto sa likod nila. Umalinggaw ang malalim na tawa. Hindi kayo makakaalis, sambit ng isang tinig. Mula sa dilim, lumitaw si Aling Marta, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang balat ay kulay abo, ang kanyang bibig ay punong-puno ng matutulis na ngipin, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Sa kanyang likod ay may pakpak ng paniki, at ang kanyang mga kuko ay parang espadang bakal. Bakit mo ginawa to? Sigaw ni Marco, nanginginig man pero matatag. Matagal ko nang hinihintay ang oras na to, sagot ng nilalang na dating si Aling Marta. Gutom na ang mundo ng aking lahi. At kailangan naming bumalik. Tumalon si Marco at sinabuyan siya ng langis ng kamangyan. Napasigaw si Aling Marta, bumagsak sa sahig, ngunit agad ding nakabawi. Naglaban sila, ang mga kabataan ay nagtaboy gamit ang asin at bawang, habang si Marco ay inilapit ang krus sa dibdib nito. Hindi mo ako matatalo, sigaw ng aswang. Ngunit naalala ni Marco ang huling sabi ni Aling Biring. Ang pinakamatinding sandata laban sa nilalang ng dilim ay hindi ang armas kundi ang tapang ng loob at pananalig sa liwanag. Inusal niya ang dasal ng kanyang lola, panalangin ng pagtataboy, habang pinapatong ang krus sa altar ni Ramil. Nang lumapat ito, biglang nagliwanag ang buong bahay, at isang malakas na sigaw ang bumalot sa buong paligid. Sumabog ang liwanag mula sa altar. Napahiyaw si Aling Marta, nagsimulang matunaw ang balat, at ang kanyang anyo ay naging abo na lumipad sa hangin. Pagkatapos ng ilang segundo, tumahimik ang paligid. Nawala ang mabigat na enerhiya. Bumukas ang mga bintana. At sa altar, wala na si Ramil. Sa likod ng bahay, natagpuan nila ang isang hukay. Doon nila nakita ang damit ni Ramil at ilang bahagi ng kanyang katawan. Malinaw, hindi na ito maililigtas. Tahimik si Marco. Bagamat mabigat ang puso, alam niyang nahanap na nila ang katotohanan. Sa sumunod na linggo, muling bumisita si Marco kay Aling Biring. Bitbit niya ang labi ni Ramil para bigyan ng maayos na libing. Maraming salamat, ani ni Marco. Hindi ko po kakayanin kung wala kayo. Hindi pa tapos ang lahat, sagot ni Aling Biring. Ngunit sa pagkakataong ito, alam mo na kung paano lumaban. 3.